Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Nakita kong umalis kanina si Don Ignacio. Saan kaya siya pupunta? Siguradong mamayang hapon na yun uwi. Pero hindi bale. Break time naman ang office. Wala silang maiaakusa sa akin na wala ako sa opisina. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Talagang sa akin pumapabor. Makakapasok ako sa kwarto ni Don Ignacio dahil nagpagawa ko ng duplicate ng kanyang susi ng kwarto. Iliganting-iligante. Palibhasa kasi bilyonaryo. At sa tagal ko nang nananatili sa bahay na ito, alam ko na kung saan niya tinatago ang kanyang mahahalagang dokumento at mga gamit. Mabuksan nga itong drawer na ito. Sinasabi ko na nga ba relo na gold-plated, mga brilyante, mga sing-sing. Chico? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Sir? At bakit hawak-hawak mo ang mga brilyanting sing-sing ni Sir? Ikaw ngang dapat kong tanungin eh. Bakit pa basta-basta ka na lamang pumapasok? Magnanakaw ka na? Ano magnanakaw? Nasa mga kamay mo ang mabrilyante at mahalagang alahas ng asawa ni Sir. Ito nga ang mga ebidensya na nagnanakaw ka. Ano? At ako pa ngayon ang binabaliktad mo. Samantalang ikaw ang may hawak-hawak ng mga ninanakaw mo. Ayan o, ebidensya yan. Hawak mo ang gold-plated na relo ni Sir at ang kanyang mga brilyante. Oy, kung ikaw ay ang mga alas na ito, ang ebidensya mo, ako, ito ang ebidensya ko. Baril? Ngayon, magsasalita ka pa ba? Ay, huwag mo itutok sa akin yan. Baka makalabit mo. Talagang kakalabitin ko ito kung hindi mo babaguhin ang statement mo. Ngayon, sumagot ka. Hindi ako magsasalita. Pangako. Wala akong nakita. Hindi makakarating ito kay Don Ignacio. Hindi ganun kalit na bagay ang ginawa mo. Dahil ginto at brilyante ang pinagtangkaan mong nakawin. Anong ibig mong sabihin? Mabubulok ka sa bilangguan. Isusumbong kita kay Papa. Para ngayon din,
tatanggalin ka niya sa trabaho at makukulong ka pa. Magnanakaw! Halika, pasok ka, iho. Pasok. Salamat po. Pero kung ito na yung bahay ninyo ay iiwan ko na po kayo. Bakit? Saan ka ba pupunta? Hindi mo ba pwedeng pasikatin ang araw kasi gabi na. Kuwan kasi. Dito ka na lamang magpalipas ng gabi. Maaga ka na lamang bukas na umalis. Magpahinga ka muna. Salamat po ulit. Ako nga dapat na magpasalamat sa iyo, iho. Dahil sa ginawa mong pagligtas at pagtulong sa akin. Suleng! Suleng! Oh, Conrad, nariyan ka na pala. Saan ka ba galing at ngayon ka lang dumating, ha? Mamaya na tayo magkwentuhan. Ang mabuti pa ipaghanda mo kami ng makakain itong si... Ano nga pala yung pangalan mo, iho? Jonas po. Teka, parang namumukhaan kita, ah. Ako rin po. Pararing namumukhaan ko kayo. Oo, tama. Ikaw yung nakipaglaban doon sa mandurukot ng bag. Nung kinuha yung bag ko, tama. Oo nga po. Sinasabi ko na nga po eh. Kayo yung alin na nadukutan ng bag. Teka. Magkakilala mo na kayong dalawa. Oo, pero ipaghahanda ko muna kayo ng makakain bago tayo magkwentuhan. Palabasin ninyo ako dito sa kulungan! Wala akong kasalanan! Palabasin ninyo ako! Huwag ka na maingay dyan. Pumapila ka kung gusto mo. Kung may maniniwala sa'yo. Mamang pulis! Mga sir, chief! Maawa na po kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Tika eh. Nasaan na yung katarayan mo ngayon, ha? Nasaan na? Napakasama mo! Ikaw tong nagnakaw eh. Pero sa akin mo ipinaako ang kasalanan mo. Nang makita kita. Kaya mo lang yan sinasabi dahil bitter ka. Tanggapin mo na kasi na nakukulong ka na ngayon. At bakit ko tatanggapin? Talaga namang wala akong kasalanan ah. Dahil ikaw naman talagang nagnakaw. Sige. Ipangalandakan mo. Ha? Ipangalandakan mo pa at sa susunod, hindi na dito kulungan ng bagsak mo. Kung hindi sa huway. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang dahil kayang-kaya kong bayaran ng pagpatay sa'yo. Inay, kumusta na po? Nahanap niyo na ba si Jonas? Di pa nga eh. Nagtanong-tanong na ako sa mga kaibigan at kakilala niya pero wala eh. Nasaan na kaya ang batang yun? Kung kailan tanggap na siya ng kanyang ama eh. Kung kailan sana eh magkakaayos na silang dalawa eh. Saka pa ito nangyari. Inay, hindi ako magsasawang hanapin siya. Oo. Hindi tayo magsasawang hanapin si Jonas. Anak.
Papa. Andito na pala kayo. Saan ba kayo galing? Kanino pa kayo hinahanap eh? Inanak ko lamang ang anak ko, Anak niyo? Sinong anak niyo? si Jonas. Si Jonas. Eh, hindi po ba matagal nang nawawala si Jonas? Hindi. Mahigit 1 buwan na pala siyang umuwi dito, pero hindi ko pa alam. 1 buwan na siyang umuwi dito pa hindi po ninyo alam? Papa, bakit naman ninyo nasabing 1 buwan na siyang umuwi? Wala naman nakikita ang anak ninyo dito sa bahay ninyo. Si John pala na gwardya na panggabi ay si Jonas. Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Siya na pala ang anak ko. Anak niyo pala ang gwardyang yun, Papa? Oo, anak ko ang nagpanggap na gwardyang yun. Mayroon kaming hindi pagkakaunawaan, kaya ko siya pinalayas na pinagsisisihan ko na ngayon. At kaya lamang siya naririto sa bahay. Kaya lamang siya nagpanggap na gwardiya para mapalapit sa nobya niyang si Sheila. Ano? Nobya niya si Sheila? Oo, may relasyon sila ni Sheila. Pero, teka, hindi ho ba bakla ang anak ninyo? Kaya niyo siya pinalayas? Bakla nga, pero dati yun. Ngayon ay tunay na lalaki na siya. Nabago ang kanyang pagkatao dahil sa pag-ibig ni Sheila. Ganun po ba? Ibang klase rin po pala si Sheila, no? Napagbago niyang damdamin ng isang bakla. Nire-respeto kita at itinuturing na anak. Pero minsan mo pang sabihing bakla ang anak kong si Jonas, ay kalilimutan ko ang lahat ng mga magagandang ginawa mo sa akin. Papa, Siya nga pala. Bakit mo pala ako hinihintay? May problema ba sa office? wala naman po. Kung mayroon man, konti lang. Kayang-kaya kong solusyonan. Ano ba yon? Sabihin mo sa akin kung anong problema. Hindi ho kaya nakakahiya. Sakaling may hilingin ako sa inyo. Bakit naman nakakahiya? Ano ba kasi yun? May gusto ko sana akong hilingin sa inyo kung pwede. At kung hindi kayo magagalit. Ano nga yun? Si Sheila po. Ano? Si Sheila. Kung ganon, ikaw si Jonas na kaisa-isang anak ni Don Ignacio. Don Ignacio. Yung isa sa pinakamayaman sa lalawigan ito. Oo. Tingnan mo nga naman ang kapalaran, ano. Small word, ika nga. Bakit po? Kilala niyo ho ba ang papa ko? At paano ho ninyo nalamang Jonas ang pangalan ng anak niya? Siyempre, boss ko ang papa mo eh. Ho? Oo, boss ko ang papa mo. Teka lang, tatawagan ko ang papa mo at sasabihin ko... Huwag po. Yan ang huwag na huwag ninyong gagawin. Ha? Bakit naman? Kaya nga po ako may malaking maleta na dala. Dahil naglayas ako sa bahay. Kaya pakiusap po, huwag na huwag po ninyong sasabihin sa papa ko na nagkita tayo para hindi na niya kayo kulitin kung nasaan ako.
Ang dinig ko kasi, nag-resign na raw si Sheila. Mula nang mangyari yung awayan nilang dalawang Jonas. At kanino mo naman na lamang nag-resign na si Sheila? Si Tikay ho. Ang babaeng yun talaga, oo. Hindi pa nga kami nagkakausap ni Sheila eh. Hindi ko nga alam kung nasaan siya ngayon. Dahil bigla na lamang itong umalis ng bahay. At hanggang ngayon eh, hindi pa umuwi dito. Mga chismosa talaga ang mga naririto sa bahay, oo. Teka, bakit ka pala interesado kay Sheila? Ho? Kursunada mong ligawan si Sheila, ganun ba? Hindi ho. Kung ganun, bakit mo siya hinihingi sa akin? Isa pa, gusto kong i-correct ang sinabi mo. Hindi mo dapat hilingin sa akin si Sheila. Dahil una, hindi ko siya anak. At lalong hindi ko siya pag-aari. Hindi nga ho ninyo anak, pero nobya sana ng inyong anak. Sa bagay na yan ay wala akong pakialam. Una, hindi pa naman asawa ni Jonas si Sheila. At sa ngayon nga ay nagkasira na nga sila. Magulo ang relasyon nila sa ngayon. Sa bagay na yan ay wala akong masasabi. Si Sheila ang tanungin mo, huwag ako. Papa, halimbawa bang babalik si Sheila, tatanggapin niyo pa rin ba? Bilang sekretary ninyo? Wala akong personal na galit kay Sheila. Pero alang-alang sa damdamin ng aking anak, ay hindi ko na siya tatanggapin bilang aking personal na sekretary. Yun nga ho sana ang gusto kong hilingin sa inyo na kung pwede lang sana, siya ang magiging personal na sekretary ninyo. Pwede ba siyang bumalik dito na maging personal na sekretary ninyo? Walang problema sa akin, iho. Tulad ng sinabi ko, hindi pa sila kasal ni Jonas. At hindi ko na rin siya kailangan bilang aking personal na sekretary. Ang dapat mong tanongin ay si Sheila kung gusto niyang maging sekretary mo. Ay nako, ang laki-laki mo na. Nung huli kitang nakita, nasa elementarya ka pa lamang. Kumusta ka na? Bakit ka naglaya sa inyo? Nagtampo ka ba sa papa mo? Parang may konti ho. Ay nako, kayong mga kabatan talaga, oo. Konting pagkakamali lamang ng mga magulang nyo, nagtatampo na kayo agad. Ay, teka, saan ang plano mong puntahan ngayong naglayas ka? Sa ngayon ay hindi ko pa po alam. Siguro pagdating ko ng Maynila mangungupahan muna ako. Batang ito, oo. Ang dami-daming naglalakihang bahay ng papa mo. Mangungupahan ka pa. Teka, may alam akong bahay ninyo at mga pinapaupahang apartment ng papa mo. Kung gusto mo, doon ka muna. Tita, may hindi kasi kami pagkakaunawaan ni Mama. Ayoko namang matutulog sa mga bahay niya, kayong may hindi kami pagkakaunawaan. Ano ngayon kung mayroon kayong hindi pagkakaunawaan? Hindi naman ibig sabihin na hindi mo na pagmamay-ari ang pagmamay-ari niya. Ikaw lang yata ang nag-iisa niyang tagapagmana ng lahat ng ari-arian niya. Basta tita, ayaw ko humunang pakialaman o hawakan ang mga bagay na pag-aari ni Papa sa ngayon. Ay nako, gayon mo pa ba iiwanan ang papa mo? Matanda na siya. Isa pa, ikaw lang ang inaasahan niyang mamamahala ng lahat ng pag-aari niya. Bakit? Ayaw mo ba siyang tulungan?
sabi magbabakasyon daw sa ibang bansa. Yung sabi sa akin ni Tita Soling, retired general ang asawa niya. Kaya pala, ang tigas ng pangangatawan niya. Machong macho pa rin. Ano yan? May bukas ng pintuan sa labas. May sala. Bumalik ba si na General? Teka nga't lalabas ako. Huwag kang magkakamaling lumaban. Dahil sasabog ang ulo mo! Sino ka? Sino ang nakapasok sa loob ng tahanan ni General Samaniego? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.